Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Galang-galang nakalihim Albert Del Rosario, Father Raymond Gaspar, Father Claude Cascio, Father Roy Erbite, Father Robert Goding, Ambassador Victoria Batakalan, yung mga kalihim po natin, katulong natin sa pagpapaunlad ng ating inambayan, sa pangunguna po ng pinakabata sa kanila si Secretary Proceso Alcala. Rosy, baka pwede magpakilala ka sa ating mga kababayan. Kalihim muna Agrikultura. Kalihim Gregory Domingo ng DTI. June Abaya ng DOTC. Charge po ng ating communication si Sunny Coloma. Yung pinaka-healthy pong membro ng kabinete, lahat po ng hindi tutok ang saklaw, sa kanya po pinapasa, Rene Almendras. Kalihim po ng Presidential Management Staff, Julia Abad. Siyempre, binabati ko rin po ang Filipino community in Belgium and Luxembourg. Minamahal ko pong kababayan. Magandang gabi na pala sa inyo. Ano naman nyo sa atin pagdating na alas 6, madilim na eh. Dito padilim pa yata. Anyway, sorry na-overwhelm ako sa presence nyo. Parang karamihan yata no 700,000 natin sa EU, nagdumalaw na yata dito. Tsaka nabati kayo tuloy ng lahat ng paraan. Gagayahin ko lang po yung ating MC kanina. Ano ba? Sa Ilocano natin makakabsat at gagayem na yung bagarabi kada kayo amin na po. Sa Cebuano yata maayong gabi. Sa kaninyong tanan. Sa Kapampangan po, Maya Pabengi, Kekayungan. Tapos galing ko kami Spain, baka merong Kastila tayong kasama dito. Buenas noches na rin sa inyo lahat. Mga kababayan, ito po ang second stop sa aking biyahe dito sa Europa. Kakagaling po natin kanina umaga sa Espanya. Sa Miyerkules naman po ay tutungo na tayo sa Pransya. Bago lumipad, tungo naman sa Alemanya. Matapos po nito, lilipad tayo tungong Boston, New York, San Francisco sa Estados Unidos. Ang suma total po ng mga engagements sa ating pupuntahan sa biyaheng ito ay konti lang po. 86 lang po ang mga engagements namin dito sa mga susunod na 13 araw. Subalit tulad po ng lahat ng ating naging biyahe, iisa lang ang layunin ng mga pagbisitang ito. Ang isulong ang interes ng mamamayang Pilipino. Para magawa ito, nakikipagpulong at makikipagpulong tayo sa mga pinuno ng mga bansa, sa mga negosyante at institusyon upang mapatibay ang ating pakikipag-ugnayan at maipamalita ang mga tagumpay na nakamit natin. Siyempre, sa lahat po ng mga lakad nito, ang paborito po nating bahagi ay sa ganitong biyahe ay ang pakikipagkita sa mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa iba't ibang mga bansa. Talaga hong, kumbaga telepono, alam nyo, siyempre yung biyahe, 15 hours po mula Maynila hanggang Madrid. Tapos parang hindi naman ako nakakatulog sa eroplano talaga. Pinatulog ako doon sa hotel ng 30 minutes bago mag-umpisa lahat ng meeting. Pero pag nakikita ko ang ating mga kababayan na talagang masigla, full charge na ho tayo parang cellphone. Maraming salamat po sa inyo lahat. Baka meron matagal-tagal na hindi nauwi, hayaan po nyo tayong magbahagi sa inyo ng mga pagbabagong tinatamasa na ating bayan. Taong 2009, nakita ng ICAO o yung International Civil Aviation Organization na marami raw pong significant safety concerns sa ating aviation industry. Kaya po, noong taong 2010, pinagbawalan ng European Union ang ating mga eroplano na bumiyahe sa Europa. Nagtalaga nga po tayo ng bagong pinuno ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines at nagpakitang gilas si Director General William Hotchkiss III. Dahil sa taong 2013, inalis na ng ICAO ang ipinataw nitong significant safety concern sa bansa. Sinundan ito ng pagpayag ng EU na muling lumipad ang Philippine Airlines patungang Europa noong July of 2013. April 2014 naman po, nang payagan ang Cebu Pacific.
Direkta na po ang biyahe ng PAL mula Maynila hanggang London. Nandyan na ang oportunidad para sa mga Philippine carriers na paramihin pa ang mga biyahe sa Europa. Ang ibig pong sabihin nito, ngayon mas dadali at mas darami pa ang biyahe ng ating mga OFW pati na rin ng mga namumuhunan ng mga turista. Sa pa po, dati tinawag tayong sick man of Asia. Noon, sa mata ng mundo, para bang may sakit ang Pilipinas na kailangan munang pagalingin bago magkaroon ng kumpiyansa ang ibang bansa na mamuhunan o makipag-ugnayan sa atin. Ngayon po, binansagan na tayong Asia's Rising Tiger, malayo na po sa dating imahin na sakitin. Bago nga po tayo bumiyahe, muling itinaas ng World Economic Forum ang ating competitiveness ranking. Ika-52 na po tayo sa 144 na ekonomiyang sinuri. Simula nga po nang maupo tayo, 33 hakbang na ang inaangat natin at pinakamataas na nga pag-angat sa mga ekonomiyang nasa ulat ng World Economic Forum mula noong 2010. Datos na po nagsasabi, sa halos 4 na taon pa lang natin sa administrasyon, 20 na po yung tinatawag na positive credit ratings actions na nakuha natin. Noong nakaraang taon nga po, sa unang pagkakataon, binigyan tayo ng investment grade status ng pinakatanyag na credit ratings agencies tulad ng Moody's, Fitch at Standard & Poor's. Sila po ang tatlong pinakatanyag na credit rating agency sa buong mundo. Pagdating ng Mayo ngayong 2014, nabili muli ang Standard & Poor's at binigyan tayo ng panibagong upgrade. Ang laking bagsak ng grade natin dati, pinalitan na investment grade status na tayo ngayon. Ano po ang implikasyon nito? Dahil investment grade na tayo, mas mababa ang risko ng mga namumuhunan. Mas maliit ang interest na kailangan nating ialok sa mga hinihiraman na pondo, kaya nga po ang hindi na natin kailangan ibayad sa interest, maaari na nating itutok sa ating mga programang panlipunan. Sa madaling salita po, mas malaki din po ang kumpiyansang mamuhunan sa ating bansa at nababawasan ang kaba ng mga negosyante. Sa pagpasok ng puhunan, dadami ang negosyo at dadami rin ang magbubukas sa trabaho at oportunidad para kina Juan at Juana de la Cruz. Balikan din po natin. Hindi po ba dati, parang nasanay na ang ating mga kababayan na sa kabilang mga scam at iskandalo sa ating gobyerno. Baka hindi pa po natin nakakalimutan, dumating si Hello Garci, sinabayan ng fertilizer fund scam, may milyong-milyong pisong pabaon sa mga nagre-retirong general at iba pa. Ganyan po ang Pilipinas na ating dinatnan. Pero dahil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayang Pilipino at sa paninindigan natin sa matuwid na pamamahala, naging posible po ang pagbabago. Nagmumula po ito sa panunumbalik ng integridad bilang pangunahing haligi ng pamamahala. Narinig na po ninyo malamang ang ating batayang prinsipyo, kung walang kurap, walang mahirap. Ito mismo ang pundasyon ng mga reformang ipinapatupad natin. Isinasara na natin ang mga espasyo para gumawa ng hokus-pokus at tinitiyak na ang mga institusyon ay nakatutok lamang sa kapakanan ng taong bayan, imbes na para sa interes ng ilan lamang. Siyempre po, kasama dito ang pagpapanagot sa mga tiwali at matagal na nagpapasasa sa mga butas sa ating sistema. Noong Setyembre at Nobyembre ng nakaraang taon, naisampana ng Ombudsman ang mga unang kaso sa ilang mga dawit sa pork barrel scam. At ngayon nga ay nakapiit na ang ilan sa mga personalidad na sangkot. Kasama na po rito ay 3 senador na itinuturo ng nakalap na ebidensya. Sila po ay dadaan sa proseso at obligasyon ng Ombudsman na patunayan ang ebidensyang nakalap nila. Kung masiguro naman pong nagkasala sila sa taong bayan, mananagot sila. Malinaw po, malawak ang lambat ng isinusulong nating katarungan at hindi natin paliligtasin, lalo na yung malalaking isda. Malaki na rin po ang ipinagbabago ng mga ahensyang dati ay nagpapainit sa ating mga ulo sa tuwing nababanggit sa balita. Tingnan na lang po natin ang DPWH. 27 bilyong piso na po ang natitipid ng ahensyang ito dahil mas episyente at mas matapat ang mga proseso. Sa mga GOCC naman po o Government-Owned Controlled Corporations, kung maalala ninyo, inulat ko sa inyo noong unang SONA. May ilang mga institusyong nababaw na nga sa utang pero hindi pa rin nahihiyang magpaulan ng bonus sa kanilang mga opisyal. Nung bago tayo maupo sa pwesto, 9 bilyong piso ang average na taunang remittance nito mga GOCC to.
27.4 billion pesos na po ang taunan nilang dividendong ibinabayad ngayon. Ang GOCC, nakita po ninyo, tinutuo ang trabaho, lalo ng GCG, at ang resulta, 3 ulit ang dinagdag sa pondong pwede nating gamitin sa tinatawag na social services. Sa pangongolekta naman po ng buwis, nasa 40 billion pesos po kada taon ang nadagdag na nakokolekta ng BIR. Linawin ko lang po ito. Nagawa natin ito hindi dahil nagdagdag tayo ng mga bagong buwis, except po yung sin tax. Naalayunin naman po ng sin tax ay mapababa sa konsumo ng sigarilyo at alak. Si Commissioner Kim Henares po, tinutuo ang kanyang trabaho at siniguradong ang dapat magbayad ng buwis ay magbayad ng tamang buwis. Ngayon nga po, 536 na ang naisampang kaso sa mga umiiwas magbayad ng tamang buwis. Ang total po na sinisigil natin sa kanila, 78.11 billion pesos. Pati po ang mga kababayan natin sa Mindanao na matagal na napabayaan, binibigyan na rin natin ng nararapat na atensyon at suporta. Ibinalik po natin ang tiwala sa negosasyon at ngayon nga ay nagbukas na sa atin ang pinto patungo sa isang Mindanao na mas maunlad at malaya sa hidwaan. Nitong nakaraang Miyerkules lang po, naisagawa na natin ang ceremonial handover ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Inaasahan nating maipapasa ang batas na ito sa lalong madaling panahon. Mula po nung una tayong bumisita sa ibang bansa, sa ibang panahon po, hanggang ngayon, talagang palaging puno ng papuri ang lahat ng kausap natin tungkol sa ating mga kababayang nakipagsapalaran sa labas ng bansa. Siyempre po, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, kay mga nandito at sa ibang panig ng Europa at ibang bansa sa buong mundo. Sa mga naabot nyo at sa aabutin pa ninyo, pati na rin sa marangal na pagdadala ng pangalan ng ating bayan sa amang kayo napupunta. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat sa ngalan natin ng bayan. Yung atin lang pong kabilang panig dito, titignan-tignan ko rin kayo kuminsan. Baka naman sabihin nyo, hindi kayo kasama dito sa usaping to. May tanong po, at yun mga unang biyahe tinatanong ko sa aking sarili. Bakit ang Pilipino, kapag inilabas mo sa Pilipinas, nagpapakitang gilas? Kasama na yung Team Gilas. Dumating nga po tayo sa kaisipan. Ang Pilipino, bigyan mo ng tamang kondisyon. Ilagay mo sa tamang sitwasyon. Tiyak talagang ipapakita ang kanyang husay at kakayahan. Kaya nga po, buong-buo po rin ang tutok ng inyong pamahalaan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Mula po sa edukasyon, kung saan napunuan na natin ang mga pagkukulang sa classroom, hindi lang yung minana nating 66,800, pero pati na rin yung idadagdag dahil sa K-12 program. Napuno na rin po natin yung kakulangan sa textbook at upuan. Nabili pa natin yung libro sa mas mababang halaga. Sa kalusugan naman po, kung saan dumarami ang mga benepisyaryo ng PhilHealth at pati na rin po ang mga sakit na sinasaklaw o pwede na maipagamot ng libre ng ating mga kababayang marhalita. Hanggang sa mga programa po tulad ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Alam mo po niyo ito, itong programang ito ay nagbibigay ng tinatawag na cash stipend sa ating mga kababayan nasa laylayan nga na lipunan. Kapalit ng pagsigurong nilang mababakunahan ang mga sanggol, mananatili sa paaralan ang kanilang mga anak, at ang mga inang nagdadalang tao ay nagpapacheck up na regular. Yan pong pamumuhunan natin dyan ay patunay na ang gobyerno ay nasa panig ng mas nangangailangan at nagbubunga na po ang mga ito. Sa huling pagtatala pong ipinabot sa atin, nakita pong 2,500,000 Pilipino ang nakaalpas na sa tinatawag na poverty line. Ngayon nga po, sunod-sunod din ang mga inisyatiba para yung mga tinatawag na near poor, yung mga nakalampas na ay tuluyan ng lumayo sa tinatawag na poverty line. Para hindi sila bumalik na mabuhay sa ilalim ng poverty line dahil lamang sa biglang pagdating ng sakit o sakuna. Huwag din po natin kalimutan, papasok tayo sa susunod na taon sa tinatawag na demographic sweet spot, kung saan ang bulto ng ating populasyon ay papasok sa working age. Kapag sila po'y sumasahod na ang perang kinikita nila, ang siyang iikot sa ating ekonomiya at magpapatuloy ng ating pagangat. Ibig sabihin po nun, yung mga pinopondohan natin, lalo na dyan sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, no?
tinulungan mo makapagtapos. Dati po grade school, ngayon pinalawak na natin hanggang high school. Pag nakatapos ng high school, ang dagdag na kita ay tinataya po na mahigit 40% ang lamang kesa kung grade school lang ang natapos. So dumadagdag ang oportunidad, dinadagdagan mo ang kakayahan ng ating mga kababayan para makilahok doon sa pag-angat at pagdami nito mga oportunidad nito. Dulo po, panalo ang buong bansa. Sa tutulan po, kaya baka guluhin ko po yung ating mga writer, babasahin ko lang yung kanila sinulat. Di po dapat masayang ang pamihirang pagkakataong ito. Ang gusto natin, parati pong planado kung paano natin masusulit ang pagbukas nga ng lahat ng pagkakataong ito. Hindi po natin dinadaan sa tsamba ito. Hinahanap natin kung anong mga sektor ang malaki ang ambag sa ekonomiya at tuloy ang pamumuhunan natin sa taong bayan upang mabigyan lakas ang bawat Pilipino. Excuse me lang po. Malinaw po, tayong mga Pilipino sa mampanig ng mundo ang gumawa ng pagbabago at patuloy na gumagawa ng pagbabagong ito. Tayo rin ang magtutuloy nito. Hindi po tayo titigil sa pagsusulong ng malawakang transformasyon sa ating lipunan. Ang mga dahilan kung bakit dati ay parabang napilitang umalis ang ating mga kababayan gaya ng katiwalian, kawalan ng oportunidad at siklo ng kahirapang tila ba hindi na mabali-bali, ay binubura na natin simula pa ng unang maupo tayo sa pwesto. Natural, puspusan ang pagkontra ng mga nakinabang sa dating kalakaran. Pero hindi po tayo magpapadaig sa kanila. Nainggito ako tuloy doon sa kumanta kanina. Mukhang walang limitasyon ng kanyang boses. Alam po ninyo, doon po sa atin, medyo nagsisimula na ang ingay tungkol sa eleksyon sa darating na 2016. Nasa kultura na po yata natin ang pagiging excited sa halalan. At totoo nga pong may ibang medyo mas excited na rin talaga. Ang masasabi ko po sa inyo, kami mga nabigyan ng mandato ay hindi magpapadala sa usapang politika. May mga suliraning hindi masusolusyonan ng pangangampanya. Bago nga po tayo umalis, siniguro natin na ang makasangga natin dapat nakatutok sa kanilang mga tungkulin at may direktiba tayong binitawan. Halimbawa na po, itong issue ng traffic mula sa port congestion o ang issue ng enerhiya na pinapangambahan nga po natin magkulang tayo dahil sa El Nino at patuloy na pagtaas ng pangangailangan dahil sa umuunlad nating ekonomiya. Hindi naman po ako manghuhula, pero sa tansya ko po, ay may dalawang uri ng kandidatong lilitaw sa eleksyon. Iyong pong mga kasangga natin at alam nating magtutuloy sa lahat ng ating naipunla. Mula po sa larangan ng reforma, sa pagpapaunlad ng ekonomiya at sa pag-aaruga sa ating mga kababayan. Sila ang magsasabing itutuloy ko at pagagandahin palalo ang nasimulang transformasyon ito. Yung kabilang banda naman, ang pangalawang uri ng kandidato, ang walang gumawa kung hindi kumontra at tumutol sa lahat ng ipinaglaban nating reforma. Dahil tumututol sila, iisa lang ang ibig sabihin, kontra sila sa mga tamang ginawa natin. Kontra sila sa mga nakakamit na nating tagumpay sa tuwid na daan. Kung sasabihin nga po nilang sang-ayon sila sa mga darating na araw at itutuloy nila ang mga tagumpay natin dito sa tuwid na daan, siyempre may katanungan po papasok sa isip natin. Kung sang-ayon kayo, bakit naman kayo kumukontra pa? Bakit hindi na lang kayo nakiambag? Bakit hindi na lang kayo makiambag upang mapabilis at mapalalim ang pagbabago? Tanong po sa sambayanan. Sa mga taong dati kontra na silang magpapatuloy, tanong ko po sa inyo, handa po tayong sumugal sa mga kontrang ito? Di po ba masiguradong ang pagpapatuloy kung papanig tayo sa mga nakikita natin ngayon? Ngayon pa lang ay kitang-kitang nakikiambag na. Ang hamon sa atin ngayon, pangalagaan at suportahan ang isa't isa. Saman tayo magkita. At kapag nagpatuloy ang paghakbang natin sa tuwid na landas, darating tayo sa isang bukas kung saan ang pagkakataon bukas sa Pilipino sa loob ng Pilipinas. Maabot natin isang lipunan kung saan ang nais umuwi ay makakauwi na talaga at masasabing ganito. Ganito ang Pilipinas na aking pinapangarap. Makasama, siguro magandang balikan ko ang saan ako nagsimula. Siyempre maraming gabay at aral na aking natutunan sa aking mga magulang. Naalala ko po ang sinabi ng aking ama. Sabi nung panahon ng batas militar, itinanong ko, Dad, kung tayo ang nasa tama, bakit tila kakaunti ang kakampi natin? Ang sagot niya sa akin,
Alam mo, sa dami ng kalayaan sa loob ng isang demokrasya, yung pangunahing kalayaan kailangang makamtan ay kalayaan mula sa kagutuman. Kung tayo'y walang tutok, kung hindi malamang kung saan natin kukunin ang susunod na kakainin, wala nang ibang importante kung hindi paano mapuno ang tiyan ng ating pamilya, lalo ng ating mga anak. At talaga pong natanim sa aking palaisipan yung kanyang sinabi nung pinakamadilim na parte ng martial law. At habang tayo naupo nga ho, babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Bakit ang Pilipino, ilabas mo ng Pilipinas, talaga naman nagtatagumpay? Bakit hindi magawa ng Pilipino na magtagumpay sa sariling bansa? At yan po ang isang tumutulak talaga sa atin. Kaya itong nangyayari po sa atin ngayon, ulitin ko sa inyo, planado. Darating ang negosyante, mamumuhunan, magtatayo ng pabrika. Yung pabrika, walang makuha ng empleyado dahil hindi handa. Kayo po palagay ko may mga kaibigan, kamag-anak, na minsan ay pumasok sa isang kurso, tulad sa nursing. Dahil sinabi nung kanyang pumasok, maraming trabaho sa nursing. Nung nag-graduate, wala nang trabaho sa nursing. Ang masakit bago nun, nag-physical therapist muna. Dahil maraming physical therapist na trabaho kailangan. Nag-graduate doon, pumasa ng board exam, lumipat sa nursing, dahil nawala na yung trabaho sa physical therapy. Pagka-graduate sa nursing, wala na naman trabaho sa nursing. No? Tama ho ba? Kaya ang ginawa ho natin, hindi pwedeng ganyan. Makipag-ugnayan tayo sa industriya. Kausapin natin, ano ba kailangan nyo? Para naman yung nagsikap na magkaroon ng kaalaman, angkop sa mga oportunidad na papasok. At nagkakaroon na po tayo ng tagumpay dyan. Yung test na po, noong nag-umpisa tayo, 28.5% na mga graduate sila ang nagkakaroon ng trabaho. Ngayon po, nasa 65.8% na po ang may tiyakang trabaho sa pangkalahatan. May mga sektor po na umaabot na ng 91 hanggang 93%. Halos tsak, dumaan ka sa testa, may trabaho kang magandang patutunguhan. Meron pa nga akong isang na na-interview, napunta ho yata siya sa Middle East. Sabi niya, sa kanyang interview, ako hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero dito, tingnan niyo yung mga nasa opisina namin, merong inhinyero, merong business management graduate at kung ano-ano. Lahat niyang kanya na tituladong tao, matawag sa akin, sir, pero ako hindi tapos. So, ulitin ko lang po, no? Yung pupundar natin sa TESDA, unang taon pala nagtatrabaho pag nagbayad ng kanilang buwis sa withholding tax, maski sa minimum na tax base po, bayad na yung pinuhunan ng Estado. Ibig sabihin po, balik ang kapital ng Estado, balik yung pagkakataon, mabigyan yung susunod ng oportunidad na pagandahin yung kanyang sitwasyon. Hindi ho nawawala sa tongpats, hindi na pupunta sa kickback. So, ang dulo po nito, no? At babalik ako rin ulit ang aking ama. Ang hirap po maniwala ng mga panahon ng kadiliman ng martial law, darating ang panahon na magkakaroon tayo ulit ng demokrasya. Dumating po ating ina, no? Na nagpatuloy ng kanyang laban at tayo balik nga yung demokrasya. Siguro tingin ko po sa trabaho, pakita sa inyo kung bakit yung demokrasya talaga ang pinakatamang sistema at tayo nung magtulungan, may sabihin tayo magtulungan. Hindi naman ako nagbago nung panahon na nasa oposisyon ako. Pareho yung pinaglalaban ko. Pero binigyan niyo ako ng mandato at ipinakita ko sa inyo. Sa pagtutulong natin, yung dating imposible, talaga naman pong nagiging posible na. Ang kailangan po, no, wag naman tayo magbago. Baka naman gayahin natin si Juan Tamad. Diba? Si Juan Tamad, yung litrato ng kabataan ko, nasa ilalim ng puno, hinihintay bumagsak yung bayabas. At sa totoo lang, napag-isip ako. Pag nahulog yung bayabas na yan, yung ba ay sobrang hinog na o bulok na, kaya nahulog mula sa puno? Bakit mo naman hihintayin na sobrang hinog o sobrang bulok kung pwede mo naman pitasin sa tamang oras? Obligasyon po ng gobyerno, bigay sa inyo yung oportunidad niyan. Kayo naman po ang humuhubog ng gobyerno magagawa niyan. Sa pagtutulungan natin, ulitin ko lang ho, yung dating imposible, posible na, yung pwede nang mangarap ulit. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po.